So far, ikaw Alpha, ano sa tingin mo ang pwede nating ilagay? Advantages, ano bang advantages natin? Good evening, Dad. Yan pala si Dad. Good evening! Mamaya na ako magtuturo. Ano lang naman yan eh. Follow up lang ng forefront. Tayo lang sa strong point. Ito kasi Carry on. gumagawa ako ng vlog. Aha. So, since nagsasalita ka na, ano sa tingin mo? Self-learning? Go lang. Ano yung mga advantages? Depende sa mentorship. Kung scammers o hindi. So, yung risk na nun is potential kasi or madami din kasi yung Siyempre, depende sa mentorship yan. Self-learning, yes. Also, depende rin sa resource. yun nga. So, kaya kasi sinabi dito, subject to change. Yung Oo. success. Or subject to chance yung success. So, linagay ko lang sa Saka gitna. depende sa resource mo siguro na free na makukuha. Kasi self-learning hit or miss eh. Kumbaga, if you're doing the right steps, then well and good. Pero if you are employing or understanding it differently from how it should be understood, then doon magkakatalo yung resulta. Yeah. Tama. Hindi ba? Kaya kung ako papapiliin mo, I'd rather find a mentor that has been in the game and as transparent and as has the results and yung babantayan ka until the very end rather than self-learning kasi it's faster speeding things up. Yung confidence mo. Kasi kanina nabanggit ko, yung confidence mo na 60% after you finish your self-learning. Kasi yung nababanggit ni Dads or yung nalagay natin din na curriculum dito, pwede ka din namang gumawa eh. Sarili mong curriculum. Ang problema lang kasi, hindi siya proven. Parang ganun. Since you're trying everything that moves eh. Lahat ng gagalaw or lahat na makikita mo, pwede. Lalagay mo dyan. So, pwede ka Oo. Hindi mo alam kung sino working. At times pag ganyan eh. Baka meron kang data. pwede kang gumawa ng curriculum mo, pero again, hindi siya ganun ka-advantageous eh. Hindi kumpara sa mentorship na may results na ganun. May, let's say for example, forefront. 4 yung nag-take ng exam, 4 yung pumasa. So far, 100% pa kami. Yeah. Yung confidence level is higher. Diba? Kasi structured na eh. Eto, may kabaliktaran to eh. Tama ba? My friends. System enhancement. Diba? So, may system ka nang napili or may pre-provide na system na gumagana, ine-enhance mo na lang para maging sayo. Tama ba? You have a system na it's working pero hindi pa siya working for you. So, yung job ng mentor is to make it work for you. Kasi sa kanya palang gumagana yun eh. Nung natutunan mo yung theory, sa kanya lang gumagana yun. So, dapat maging sayo yung sistema. So, magdadagdag ka na dyan ng mga refinement, modifications, backtest, and na nga, yung may proper process na tayo ng 1,000, yung iba, sinosobrahan pa. Sige, dagdagan na natin dito. Alam ko may gustong sabihin si Hephaestus eh. Oh, ano? Sabihin mo na. Muna Hephaestus. Speak now or forever hold your peace. Dagdag mo na yung mga gusto mo. O ano? Gago yun. Hindi ko nakikita. May ginagawa ako. Sige lang, gago yun. Hindi, joke lang. Edit na lang natin yun. Hindi naman. Nalagay mo na kasi yung pressured eh. So, pressured learning. Hindi ko alam kasi kung disadvantage yan, pero sige. Parang advantage pa rin kasi yan eh. Pero sige. Cost a lot, nandyan naman na.
More disciplined. Kaya mo. Sa advantages. Pwede. Discipline and proper. Yeah, ano yung discipline eh? Di ba? Yung disiplina kasi Yun na. Oo. mentor eh. Diba? Ano ng mentor eh. Advantages natin. Wala akong mapiga. Dito ang dami kanina. Ano mga... Disadvantage. Ito, Ano ba? Pwede to parang limited learning potential. Okay, ano ka? Di ba? Kasi dito unlimited eh. Kasi lahat nga pwede mong matutunan. Oo ba? Ito, may ipapatutunan. Yeah. Malilimit lang siya malilimit lang siya sa kung anong capability ng mentor. Mm. So, at times kung hindi masagot yung concern mo, pwedeng you might end up questioning it eh. So, subjective siya. Unless otherwise may work around yung mentor. So, subjective siya. Lalo na kung yung mentor mo ayaw magpatuto, ayaw mag-learn din. Hindi katulad kunwari si Dads, 'di ba kapag nagto-talk ako or nagto-talk yung iba, may notebook yan sa gilid. Kaya minsan parang Kailangan meron. Di ba? May mga mentor kasi na No, God! No, God, please, no! No! magaling na ako. I don't need to learn from Hindi ko na kailangan yan. Ganong moment, no? May ganun sila eh. So, yeah, it's a disadvantage. Nakadepende pa rin ulit sa mentor. Yeah. Parang yung disadvantages, nakadepende sa mentor, pangit magbento. Yan yung topic. Ay, may klase ba kayo doon? Kung may klase kayo, pwede kong i-end yung one. Ano lang naman yan, parang kahapyaw ng sa global modules ng entry exits execution. Pero kung tuloy mo kasi maganda rin yung discussion, marami silang matututunan dyan eh. Sige. Ano pa ba? Ang advantages niya. Ito. Ayan, pwede mo silang tawagin na. Nandyan si Julian ngayon, andyan si Clay, si Romy, si Ma'am Maria is here as well. Anong advantage and disadvantage sa self-learning na ginagawa nyo before versus nung nag-undertake kayo ng strong point? And keep note, this is being recorded. So, i-edit ko to bukas. I-upload natin to. Collaboration to peer pressure. Ano to? Saan to nanggaling? Collaboration to peer pressure? Napi-peer pressure ka ba ngayon na Clay? Oo. May kasama siya. Hindi naman. Napi-pressure kay Elijah. Dito kasi meron yung nalagay namin is yung freedom. So, you have the freedom to learn, to choose what to learn. Parang ganun. So, dito, peer pressure. Tama din naman. Siyempre, wala namang mali dun eh. Nape-pressure ka pa rin kasi minsan yung mga kasama mo, magagaling. Di ba? Yun din. Eto, kasama or katambal niya is homeworks. Thesis, backtest, demo. Diba? Tapos, in the right process. Ba? Kasi matututunan mo naman kung paano mag-backtest yung demo sa YouTube eh. But the proper way, wala yan doon. Kasi may bayad din kapag ituturo mo kung paano yung proper backtesting. Oo. Pwedeng foundation and understanding will be different from self-learning. Kasi basically sa self-learning, walang structure na susundin eh. That's the problem. Yung kumbaga yung structure na gagawin mo with your own self, depende sa resource na makukuha mo eh. Yeah. Tama ba?
Kasi halimbawa natin, YouTube University. Ang daming resource sa YouTube pero you don't know what really is working. Mm. So you might be ending up testing every single thing. Ang masama nun, yung structure na ma-build mo with yourself, hindi mo pa alam kung surefire way ba yung data na nagagather mo for your profitability. Tapos ang ending mo, pwedeng halimbawa, sige, nakita ko to, ma-hype ako kasi walang magpe-preclude sa'yo from trading eh. Hindi ba? Walang maglilimit sa'yo with your actions. It's just yourself telling yourself na, enough na tong data ko. So maganda yung data ko. Maganda yung possible din na ma-duplicate ko yung output kasi this is based from my self-learning. Hindi ba? So, ang ending is pwede ka madismay kasi para bang hindi mo yung expectation mo from your output will be different. Hindi ba? Or you might be ending up kumbaga wanting to continue on further kasi probably pinakita ka ng market. Yeah. Pero siguro after mo pakitain ng market, one mistake or 1, 2, 3 mistake, probably baka you might end up going back to the same drawing board na you might end up coping right after. Tama. Kasi we've parang since parang story ko dyan, parang way back 2014, 2015, with my self-learning kasi sa social media ang dami na before hindi ba? Pagdating din naman sa mentoring, minsan kung hindi rin maayos yung mentor mo o yung system, pagkakaintindi mo sa system, ang problem mo naman dyan, system hopping. Kasi kung hindi mo na-gets yung system o hindi mo naintindihan, hindi mo na pattern sa'yo sa objective mo on how you should be trading and how it should be traded, ang ending niyan is baka magba-backfire lang sa'yo yan. Hindi ba? At ang backfire nun, dahil hindi mo nakuha ng maayos yung gustong iparating sa'yo ng system o ng mentor, ang ending magsi-system hop ka kasi hindi ka rin naniwala hindi na pa-realize sa'yo ng maayos. So kumbaga nasa relationship na ng mentor and pag-bridge niya ng system towards the individual. Well, I hope kayo dito sa Strong Point o sa mga nag-undertake ng program ng Vertex, sana na-bridge ng maayos. Di ba? Kasi I mean, it's normal. We cannot please everyone Di ba? We cannot please everyone with how they feel about the system. Probably kung halimbawa natin, some batchmates might be earning na pero ikaw hindi pa. Tama? You might be questioning the system as a whole. Probably kasi para may comparison ka. Pwedeng yan yung sinasabi nila na may pressure siya kasi ito nafe-feel ko ngayon with myself. Hindi ba? Kasi yung mga kasama ko ang gagaling na pero bakit ako ganito pa rin? Right? So, at times probably on minsan nasa personal understanding mo rin and how you feel with how you trade. Doon din magkakatalo. Yeah. Kahit magaling yung mentor or kahit kung lahat takman yung mentor, wala tayong magagawa doon Hindi ba? Yeah. Wala tayong magagawa doon. It's like nabanggit ko to kanina Parang if let's say you're trying to cook chop suey. Huh? For example. Tapos ang mangyayari niyan, you can search on YouTube naman the proper way to cook chop suey. So if you search on YouTube, madami yan daming listahan. Dami. Oo. Pero you Kahit cannot regado, iba-iba minsan but you cannot consider yourself a professional cooker of chop suey. Like something na pwede mong malagyan ng Michelin star ng mga chef or masabi na it's worldly or it's something na you can make money off. Like kasi usually kapag nagse-search ka ng ganun, gusto mo lang magluto ng chop suey na kainin. Hindi yung siguro pag i-search mo yun para makabenta ka ng chop suey, pwede din. But the proper way, like how the chefs do it professionally, are different. Diba? Or yung magpapaturo ka sa chef.
Parang gano'n. Diba? Diyan na nga papasok yung cause a lot na disadvantage. Kasi self-learning is cheaper. Yes. It's cheaper talaga yan kasi pwede mong hanapin sa books. Pwede mong hanapin yan sa YouTube, sa Facebook. Sa TikTok na meron din eh. Diba? May mga nagla-live doon. Pwede. It's cheaper. Ang problema kasi nun, ayan na, nalista naman na. But same as true din kasi if you're taking to account being a lawyer. Diba? Kung libre ang pagiging lawyer, lahat na tayo lawyer. Nice. Kung libre ang doktor, pag may lagnat ka, pwede mong tusukin yung sarili mo. Naaral mo na mag-isa eh. Diba? Maghanap ka ng syringe, tusukin mo yung sarili mo. Diba? Hindi ko alam kung ano yung tutusok mo, pero tusukin mo na lang sarili mo eh. Self-learned ka eh. Okay? That's why doctors spend so much money to learn how to cure a disease, okay? Fix a disease. Yan, 10 years of learning to become a professional. At the same time, may profession din sila na pinipili, di ba? Parang pwedeng OB/GYN. Ha? Yun talaga yung inuna ko, no? Pwedeng OB/GYN. Pwede na physician. Kung naging doktor ka mo, magiging OB/GYN ka rin na. Oh? Oo, syempre, number 1. Yes. Urologist. Pili ka sa dalawa. Euro sa lalaki, no, Doc Ken? Yes, coach. Euro pag lalaki naman ang inaano mo, ginagamot mo. Stop it. Get some help. Sige, edit natin to na part, ah. Every check-up mo, itlog. Itlog naman ang ina-observe mo doon. For example, being a lawyer, di ba? Being a lawyer spends so much money in law schools to find justice in a certain case. Yeah. Di ba? They buy courses to make them professional enough. And again, pagkatapos nilang maging license, they use their license to make money. Same with mentorships in trading eh. Ganon din yun eh. You have to spend something. Yeah, you have to spend something to learn to learn the proper process. Na hindi ko naman sinasabi na ito talaga yung proper process eh. Diba? Again, there are a lot of proper processes right there. This is just one of the many. Yeah, yung parang parte din yung maghanap ka, magre-research ka kung sino ba yung i-mentor mo, sino yung mentor na pipiliin mo. Parang ganun. But the point of having a mentor kasi is listed na here. Lagay ko nga dito, accountability partner and accountability partner. Minsan kasi advantage yan eh, kasi may nagche-check sa'yo eh. Minsan, yung accountability partner yung disadvantage mo kasi siya yung chine-check mo. So, nakadepende yan sa accountability partner niya. So, parang sabihin na lang natin... Actually, nakadepende nga yan. Ito din, focus on one, like yung chop suey na sinasabi ko kanina. If may mentor ka kasi, tapos alam niya, at same kayo ng iniisip na dun ka dapat mag-focus. So, going back to the being a physician o OB/GYN or a rheology. Pwede bang neurologist na lang? Medyo hindi ko nagugustuhan yung napipili natin na profession. Let's say, a physician or a surgeon. Di ba? Doon na lang. Kunwari, ganun. Doon ka gusto mag-focus. Yung ituturo ng mentor sa'yo. Okay, we will teach you some tips and tricks na para makafocus ka doon. Yun lang yung yun lang yung pagtukan mo ng pansin. Pag okay ka na, then you can focus on another one again. Kaya ako sinabi niyan, focus on one, then one again. So structured pa rin. Kumpara sa self-learning, lahat ng makikita mo, like yung nabanggit ni Dads noon, parang may nabanggit si Dads noon na nag-try siya ng Ichimoku. Ano yung mga trinay mo, Dads? Harmonics. Under ako kay Mel, nasubukan ko under kay Mel Novilla. Diba? Si Elliot Wave, na-try ko rin. Na-try ko rin ng Ichimoku and Clouds kay Jasper, kay Ichi mismo. Na-try ko rin ang Narvas System. So, medyo marami. Pivot.
na-try ko rin. Gumamit din ako ng MACD nung araw. Parang ang So, parang medyo maraming mismatch. Maraming to be more frank, parang sabog. Naging sabog ng sobra. position ka, nabanggit ko din to kanina eh. Position ka, swing ka, day trader and scalper in one day. O, di ba? Ikaw yung buong Power Rangers. Di ba? Hawak mo lahat ng Infinity. Mm. It might look Actually, marami rin sa kanila dito yung mga naka-experience ng self-learning before na. Like, sino bang nag-self-learning sa inyo nung araw? Si Tueng nandito.